Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Sander. Nangyari ito sa probinsya ng Ilocos. Masama ang loob ni Sander sa bata sa sinapupunan ng asawa. Ang totoo, gusto niya itong patayin bago pa maisilang. Kaso nga lang, bantay sarado na mga kuya. Kinulong siya sa kabilang tahanan. Nakatali ang mga kamay. Trinato na preso. Sa katunayan, hindi naman ganitong klase ng tao si Sander. Nagkataon lang na may nalaman siya sa paparating na sanggol. Ayon sa manghuhula, may tuturing na malas ang bata. Siyang papatay sa nakararami. Sa takot na maganap, binalakpas langin. Nung una, pinainom ang asawa ng pampalaglag. Bigo dahil nalaman kagad. Nagdahilan na hindi siya handa na maging ama. Pero para sa asawa, wala nang atrasan. Sinabi nito na hindi niya kailangan magpakaama kung wala namang balak. Sinubukang ipaliwanag subalit walang naniwala. Nang marinig ng pamilya, lahat kumontra. Lahat naging kaaway niya. Pinagpatuloy niya ang lihim na planong pagpaslang sa bata. Humigpit ang mga kapatid at kinulong siya. Imbis manatili sa tabi ng asawa mo, dahil malapit na siyang manganak, nandiyan ka sa loob na kulong. Ano ba kasing masamang hangin yung pumasok dyan sa kokote mo para pag-isipan ng masama si Neri? Sabihin mo nga sa akin, adik ka ba? Tanong ni Jumil, kapatid ni Sander. Sana man lang bigyan niyo ko ng oras na mapatunayan ang sinabi ko. Ang batang yan ay siyang papatay sa inyo. Pwede ba? Ako na nga itong nagmamalasakit ikukulong pa. Kuya, makinig ka sa akin. Huwag mo nga akong tawagin na kuya. Wala akong kapatid na mamamatay tao. Sariling anak pang nais patayin. Napabuntong hininga si Sander. Naupo na lamang sa tabi. Ilang buwan na ang nakalipas magmula nang malaman niya ang tungkol sa bata. Namasyal sa bayan si Ben noon para mamili ng mga gamit, subalit isang manghuhula ang lumapit. Binasa ang palad. Tinitigan sa mga mata. Sa pamamagitan nito natukoy ang kaganapan patungkol sa bata. Hindi pa nailuwal, pero magdadala ng matinding kamalasan. Ayaw pang maniwala nung una, pero dahil sa labis sa pag-iisip, hindi maiwasan ni Sander. Sa tuwing mapapatitig sa umbok na tiyan, mag-iiba ang pakiramdam. Babalutin ng takot ang pagkatao. Dito na rin nagsimula ang plano na pagpaslang. Napapatanong ang mga kapatid kung bakit mas pinaniniwalaan ang manghuhula. Naisagutin na dahil ito sa nangyari. Maraming taon na ang nakalipas. Bata pa lang siya nang masaksiyan ang dinanas ng yumaong ina. Wala ang mga kuya sa panahong iyon dahil sa nakita sa mga tiyuhin. Binasa ng manghuhula ang kapalaran ng ina. Binaliwala dahil ayaw paniwalaan. Hanggang sa punto na nagkatotoo. Huli na ng mapagtanto. Binawian ang buhay matapos masangkot sa trahedya. Lahat ng kaganapan ng araw na yun ay ang eksaktong sinabi ng manghuhula. Magmula sa araw na yun, umiwas si Sander sa basahan ng kapalaran pero hindi nakaligtas doon sa bayan. Ang ipinagtataka, imbis na kaganapan sa buhay ang mabasa, sa bata na hindi pa isinisilang. Hindi na rin muling nakita ang manghuhula. Gayunpaman buo ang tiwala sa salita nito. Ngayon napapalapit ang araw ng kapanganakan, lalong natatakot sa kakalabasan. Lumipas ang linggo, nagtawag ng komadrona. Nasa tahanan ang lahat. Hindi makapag-antay na makita ang sanggol. Nakiusap si Sander na pakawalan kaso walang nakinig. Ang tanging magagawa ay pakinggan ang hiyaw ng asawa
habang inilalabas ang bata. Hindi nagtagal ay naisilang din. Nagmamadali sa paglapit si Jumil para magbigay balita. Sayang talaga. Kamukha mo pa naman yung bata tapos pag-iisipan mo ng masama. Malusog at normal ang sanggol. Hindi kagaya ng sinasabi mo. Napag-usapan namin sa loob na ipadala sa pasilidad para matignan kung normal pa ba yung utak mo. Huwag kang mag-alala. Dadalawin ka naman namin eh. Pinakawalan si Sander pero inalalayan para maiwasan ang anumang problema. Hinayaang makita ang anak pero sa halip na matuwa, lalong natakot. Lalong tumindi ang pangamba ngayon na maipanganak ang bata. Hindi maunawaan kung ano ang meron. May kakaiba na hirap ipaliwanag sa salita. Sinubukang kausapin ng asawa. Binalaan na mag-ingat. Pero sinampal at ito pa mismo ang nag-utos na ilayo siya. Kagaya ng napag-usapan ng mga ito, pinadala sa mental institution si Sander. Hindi pinadaan sa anumang pagsusuri. Pinadiretso dahil na rin sa impluwensya ng kapatid sa namamahala. Inutusan pa na anuman ang mangyari, hinding-hindi papalabasin. Pinagtanggol pa ang sarili pero sa oras na maipasok sa institusyon, wala nang naniniwala sa salita na ituturing na pasyente. Nang makapasok sa silid, laking gulat ni Sander dahil naroon ang manghuhula. Walang pagdadalawang isip na nilapitan. Hindi ako baliw kagaya ng iniisip mo. Sadyang ganito lang talaga ang kahihinatnan. Wala kong sakit sa pag-iisip o sa anumang bahagi ng katawan ko. Ayaw lang paniwalaan ng mga tao na nababasa ko ang kapalaran nila. Hindi matanggap, kaya nagkaisa na ipasok ako dito. Hindi ba ikaw yung binasahan ko? O ano nangyari? Naipanganak na ba ang bata? Wika ni Mang Romeo. Oo, sabihin mo sa akin anong mangyayari. Hindi mo napigilan. Malaking sakuna ang darating sa pamilya mo. Nandito lang din naman tayo. Pag-usapan na natin. Lilitaw ang aswang na sumumpa sa bata. Hindi magtatagal. Magiging halimaw siya na siyang papatay sa nakararami. Kaya nga sinabihan kita na i-dispatch siya bago pa mailabas. Pero bigo ka. Hindi ka ba naniwala sa akin o may iba pang dahilan? Pamilya ko mismo ang kumontra kaya wala na akong nagawa. Kinulong pa nga ako pinag-isipang baliw. Sino ho ba ang aswang? Ano magagawa ko para iligtas sila? Naisip mo pang itanong yan, gayong nandito ka naman. Sa tingin mo ba, makakalabas ka? Natahimik si Sander. Sa sitwasyon mahirap mag-isip ng plano para sa labas. Iilang gwardiya at nurse ang nagbabantay sa kanilang silid. Ilang sandali pa, nilipat sila sa mas pribadong kwarto. Pilit kinausap ang mga nurse at doktor, subalit ayaw talagang maniwala. Ginawa na ang lahat. Pagmamakaawa pero hindi pa rin nakumbinsi. Kung ano-ano ang tinurok at pinainom sa kanya. Pakiramdam ni Sander, tuluyang mababaliw sa ginagawa ng mga ito. Hindi nagtagal na isipang tumakas. Binugbog ang lumapit na nagbabantay. Sinuot ang damit. Kalmadong lumabas ng pasilidad. Bago yon dinaanan si Mang Romeo, kaso wala na ito sa kwarto. Hindi na rin nagtagal sa takot na mahuli. Matagumpay na nakatakas, subalit hindi magawang umuwi ng tahanan. Pinagmasdan ng pamilya sa kalayuan, binibinyaga ng bata. Marami ang bisita, mga kamag-anak, kaibigan at kakilala.
Isa-isang sinuri ng tingin ang mga ito. Hinahanap ang may kahina-hinalang kilos. Inuna ang matatanda na batay sa paglalarawan ni Mang Romeo. Aswang ang sumumpa sa bata. Hindi nagtagal nasipat ang nasa dulo. Matandang halos takpan ng lahat ng balat sa haba ng kasuotan. Nilapitan nito ni Neri, asawa ni Sander. Nagawa pang ipakarga ang bata. Saglit lang dahil umiyak. Tuloy-tuloy ang salo-salo. Nagmamasid lang din si Sander. Nang umalis ang matanda, nagmamadali siya sa pagsunod. Hindi makapaniwala dahil habang naglalakad, bigla na lang itong naglaho. Nilibot ang paligid. Hindi na mahagilap. Bumalik ng tahanan at sa puntong ito, wala nang bisita. Naglakas loob si Sander na harapin ang pamilya. Sa pinto pa lamang humarang na si Jumil at Harold. Sumisigaw ang asawa niya at gusto siyang palisin. Asawa mo na mismo nagsasabi na umalis ka. At talagang tumakas ka pa. Gagawin mo talaga ang lahat para balikan ng bata, no? Sander, anak mo ang pinag-uusapan dito. Umayos ka. Huwag kang magpakademonyo. Ano ba kayo, kuya? Pinapalabas niyo na ako ang baliw pero hindi naman. Walang diferensya sa pagkatao ko at isa pa. Bumalik ako dito para maging ama. Upang maging asawa. Upang maging kapatid. Pasensya na kung pinaniwalaan ko manghuhula. Sana patawarin niyo ako. Nagkatinginan ang lahat. Hindi inasahan ang takbo ng kaganapan. Nadala sa pakiusap. Pinabalik siya. Hinayaang maging miyembro uli ng pamilya. Ginawang kapani-paniwala ang bawat kilos. Naging maingat sa galaw. Sa puntong ito, ilang beses dumalaw sa tahanan ang sinasabing kamag-anak. Kabilang dito ang matanda na balot ang katawan. Ayon dito, nalapnos ang balat matapos masangkot sa isang sunog. Nakakadiring tignan, kaya piniling balutin ang sarili. Ayon kay Jumil, si Aling Floresca ang pinsang buo ng yumaon nilang ina. Kamakailan lang din nakilala dahil nagmula sa malayong probinsya. Dito palang duda na si Sander. Sa naaalala, walang sino man nakamag-anak ang ina na nagmula sa ibang lugar. Lahat ng kadugo ay nasa iisang bayan lamang. Hindi maunawaan kung bakit nakumbinsi ang kapatid sa pagpapakilala ng matanda. May kasama pa itong masyadong matamis ang dila. Sinisiguro na bawat kwento ay kapani-paniwala. Nang magkaoras ay kinausap ito. Yung kasama mo pinsan ni nanay, di ba? Nanay mo? Ibig sabihin magkamag-anak tayo. Ang layo ng pinanggalingan nyo ha. Saan ba kayo nanunuluyan? Tanong ni Sander. Sa bilang sityo. May biniling lupa si tatay dati. May nakatayo na rin bahay kaya doon kami ngayon. Kung may oras ka pwede kang bumisita. Isama mo rin si Jumil, pati yung iba mo pang kapatid. Yung asawa mo at saka yung bata, sama mo. Ang bilis ng panahon, ano? Parang kamakailan lang. Pinanganak tapos ngayon lumaki na. Hindi sumagot si Sander. Palihim na pinagmasdan ang kilos ng lalaki. Si Aling Floresca naman ay nakipag-usap sa iba pang miyembro ng pamilya. Habang nakikinig sa halakhakan ng mga ito, hindi maitago ni Sander ang inis. Kanina pa gustong sumbatan, pero nagpipigil dahil mahirap magsalita ng walang patunay. Sa tahanan din ito, walang naniniwala sa kanya kung ibang bagay ang pag-uusapan. At dahil wala na ring magawa, sinarili na lang muna, patuloy na binantayan ang kilos ng mga bisita. Gabi na nang magsalo para sa hapunan, naglatag ng mahabang mesa sa bakuran. Iba't ibang putahe ang nakahain. Naupo ang lahat, sabay na kumain. Dito nakita ni Sander ang bahagi ng bibig ni Aling Floresca. Kung titignan, hindi naman nalapnos.
Hindi katulad ng pagkwento nito. Ninakawan ng sulyap para hindi mahalata. Napansin din na mapili sa pagkain. Kanina habang nagluluto sa kusina, personal na sinabing huwag lagyan ng asin at sawg ang pagkain ng matanda dahil may komplikasyon sa kalusugan. Dumagdag pa dito ang pagdududa. Sinubok ito ni Sander. Nilagyan ng asin ng tubig. Akma na sanang iinumin pero biglang inilayo. Inutusan si Gael na kumuha ng bago. Pagkatapos nito, isa-isang tinignan ang bawat nakaupo. Sa kabutiang palad hindi siya nahuli. Sa oras ng pagtulog, binigay kay Gael at Aling Floresca ang bakanteng kwarto katapat ng silid ni Sander. Kahit madilim, naaaninag pa rin ang mga bagay-bagay dahil manipis na kortina lamang ang nakaharang sa pinto. Himbing na ang lahat, maliban kay Sander at sa dalawang bisita. Ilang sandali pa, dahan-dahang naglakad palapit ang matanda. Tumayo sa paanan ng papag kung saan natutulog ang sanggol. Ngumiti nang makita ang bata. Si Sander na nasa kabilang papag, minabuting magtulog-tulugan. Palihim na inabot ang itak sa gilid, nang dahan-dahang inabot ng matanda ang sanggol. Sa hindi inasahan, natabig ang tubo. Lumika ng ingay na umagaw sa atensyon ni Aling Floresca. Para maging makatotohanan, naglikot na lamang siya sa higaan upang kunwaring nasagi. Maya-maya pa narinig ang bulong ni Gael. Kinukumbinse ang matanda na wag ituloy ang binabalak. Kinabukasan, nag-iwan ng sulat ang mga ito na umalis bago sumikat ang araw. Pinunta ni Sander ang lugar kung saan sinasabing doon nakatira. Nilibot na ang buong lugar. Nagtanong-tanong kaso hindi mahanap. Wala ring nakakakilala sa mga ito. Sinasabi ko na nga ba, ang lakas ng loob na bumisita sa bahay. Nagpapanggap pa na kaanak. Akala niya siguro walang nakakaalam sa plano niyo. Subukan niyo lang uli magpakita. Wala akong sasantuhin. Ang lakas ng loob mong magbanta. Porket nakalabas ka sa pasilidad, nagtatapag-tapangan ka na. Nagulat si Sander nang makita si Mang Romeo. Nagawa rin itong tumakas sa pasilidad. Nagawang ibahagi ang kaganapan. Nagtanong ng karagdagang impormasyon para sa bata. Ang sabi nito, kinakailangang wakasan ang buhay ng sanggol bago mauli ang lahat. Nakiusap ng ibang paraan pero wala nang maitulong ang matanda. Sabihin niyo nga sa akin, ano ba talagang eksaktong mangyayari? Bakit kamatay ng sagot sa problemang to? Kagaya ng sinabi ko noon, magiging halimaw ang bata. Mawawala ito. Babalik na may ibang katauhan. Sa oras na mangyari, wala nang takas ang nakararami. Ang payo ko kung sakali mang sumapit ang araw na yon, humingi ka ng tulong sa mga antingero. Habang lumilipas ang panahon, bantay sarado ni Sander ang bata. Nagtataka dahil hindi nagpakita si Aling Floresca o si Gael. Dito na rin nagsimulang mawala ng paniniwala sa hula ni Mang Romeo. Lumaki ang bata na walang problema. Pumasok sa paaralan katulad ng karamihan. Masyadong inosente para sa sinabi ng manghuhula. Ngayon na lumaki ang bata, lampas sa sinabing edad, hindi nangyari ang hula. Napailing na lamang dahil kasabay nito, nabalitaan na pinasok muli ng pasilidad si Mang Romeo. Sa puntong yon kumpirmadong nasiraan ang bait. Sising-sisi kung bakit pinaniwalaan, gayong may diferensya naman pala sa utak. Nagsimulang magbago ang pakikitungo ni Sander sa anak
Buhos ang atensyon at alagang-alaga dahil abala sa trabahong asawa, siya ang naiwan upang mag-asikaso. Hatid sundo sa paaralan, dinadala sa lugar saan man gustong pumunta. Binibigay ang lahat. Hanggang sa sumapit ang araw na may napapansin. Nagsimula sa pagkain na minsan hindi maintindihan. May pagkakataon pa na bigla na lang nagagalit na wala namang dahilan. Isang araw habang nagmamadali sa paganda ng hapunan, napansin ang bata sa likod ng tahanan. Nang hindi sumagot matapos ang ilang beses na pagtawag ay pinuntahan. Laking gulat dahil ang mga sisiw ay wala ng buhay. Pugot ang ulo. Kalat ang dugo. Tulalang nakatitig sa bata. Wala mang emosyon ng muka, pero mababakas na tila ba sinapian. Nagsalita pa ito na nagdulot ng kilabot. Mas masarap po talaga kapag hilaw. Sana ganito lang po yung ihain nyo para ganado po kong kumain. Hinawakan sa magkabilang balikat. Tinitigang mabuti sa mga mata. Hindi maunawaan ni Sander. Ang mga mata nito ay parabang may sariling buhay. Hindi rin kayang makipagtitigan sa mahabang oras. Kagad umiwas ang bata at pasimpleng pumasok ng tahanan. Naiwan si Sander na naguguluhan. Kagad pumasok sa isipan ang tungkol sa hula ni Mang Romeo. Sinunda ng bata kaso nga lang tulog na ito. Himbing na himbing. Lumipas ang gabi at sa kabutiang palad, hindi nasundan ang kaganapan. Kaso nga lang, kinabukasan maaga itong nawala. Tumulong ang mag-asawa at mga kapatid sa paghahanap. Kakarating ng mga ito mula sa trabaho. Sermon ang inabot ni Sander sa pagkawala ng bata. Nagtungo kung saan-saan. Nagpatulong din sa mga otoridad. Sa awa ng Diyos, umuwi ang bata kinagabihan. Parang wala lang. Tuwang-tuwa pa ito. Dumiretso sa pagyakap sa ina. Nakainga ang lahat kaso hindi si Sander. Hinigpitan ng pagbabantay sa bata. Sa daan palang papuntang eskwelahan, panay ang hinto. Matalim ang titig sa tuwing may madadaan ng buntis o sanggol na pinapaarawan sa tabi-tabi. Kakaiba ang tingin ng bata, yung bang takam na takam. Kagad sinita ni Sander bago may makapansin. Anak, matanong lang kita. Magmula nung bumalik ka, hindi pa tayo nag-uusap eh. Saan ka ba nagpunta? Bakit bigla kang nawala? May tumawag po sa akin ang sabi niya lola ko siya. Sumama po ako. Ang saya po dun sa pinunta namin kasi ang daming pagkain. Sana ganun din po sa atin pa. Anong klase ng pagkain ang meron doon? Paliwanag mo nga. Karne. Masarap na karne. Napatanda ng krus si Sander. Naputol ang usapan na magsimula na ang klase. Habang nag-aantay, balisa sa pag-iisip kung paano aalisin ang bata sa sitwasyon. Sa kalagitnaan may lumapit na manghuhula. Napatitig dito si Sander. Habang sinusuri nito ang palad niya, dumagdag sa alalahanin ang sinabi nito. Nangyari na. Nangyari na. Mag-iingat ka. Hindi magtatagal magsisimula ang paghasik ng lagim. Mag-ingat ka. Mag-ingat kayong lahat. Dumako ang tingin ni Sander sa silid-aralan. Tanaw ang anak na nakatitig sa buntis na guro. Lihim na napadasal na sana'y mapigilan ng bata ang anumang pagnanais sa buntis. Sa kabutiang palad walang nangyari. Nang uwian na nataranta si Sander, nakitang nakipagsabayan sa paglabas ng karamihan pero hindi ito lumapit, na parabang naglaho na lamang bigla. Guro lang din ang naroon sa silid. Naagaw ang atensyon dahil nagrereklamong masakit ang tiyan.
Ilang sandali pa nagdudugo ito. Dali-daling tinakbo ng kapwa guro sa pagamutan dahil dito duda si Sander na kagagawan ng anak. Nagpatuloy sa paghahanap at sa kabutiang palad. Natagpuan pero nasa kalagitnaan ng gubat. Ang kinagulat pa ni Sander, duguan ang bibig at mga kamay. Nakabulagta sa harapan ng kambing. Wala ng buhay. Walang imik na napatitig sa bata. Nang may masmasan, nilinis ito at siniguradong walang makakaalam sa nangyayari. Muling humantong sa desisyon na ikulong ang bata. Hindi nagpatalo sa salita ng asawa at mga kapatid. Nagalit ang mga ito sa ginawa. Hindi nagpaliwanag si Sander. Walang sabi-sabi. Tinago ang susi at binantayan ang pinto ng kwarto. Kahit ang bata ay iyak ng iyak. Nababaliw ka na ba, Sander? Nung una gusto mong patayin si Joy habang pinagbubuntis ko. Ngayon naman kinulong mo. Ano bang problema? Ang anak natin ang problema, Neri. Hindi na siya normal. May nangyayari. Kung noon pa man nakinig ka sa akin, hindi tayo aabot sa ganito. Nagsimula ng malaking gulo. Ayan ka na naman, bumalik ka na naman sa hula-hula na yan eh. Ano kaya ang binulong ng manghula para maniwala ka? Sander, pakawalan mo ang bata. Nahihibang ka na. Nagkapisikalan. Nagpupumilit itong buksan ang pintuan. Ginawa ni Sander ang lahat para hindi makawala ang bata. Ano ba? Pwede ba kahit ngayon lang makinig kayo sa akin? Sa tingin niyo ba kailangan nasasaktan sa nangyayari? Ako rin. Anak ko yan eh. Maniwala kayo, ginagawa ko lang ang tama. Kung hahayaan nating malayang makakilo si Joy, hindi lang yung guro, hindi lang hayop ang mabibiktima. Oh, anong kinalaman ng anak natin? Neri, Kuya Jumil, hindi normal si Joy. Aswang siya. Kanina tinititigan niya ang maestra na buntis. Maglipas ang ilang oras na kunan, nawala siya sa eskwelahan. Natagpuan ko sa gubat kumakain ng kambing. Hindi na tama ang nangyayari. Naging halimaw na ang anak ko. Nahihibang ka na nga. Siraulong to. Sa inyong dalawa ni Joy, ikaw pa ang halimaw. Pakawalan mo ang bata. Muling nagkasubukan ang magkapatid. Hanggang nabuksan ang pintuan. Laking gulat dahil wala na ang bata. Wala namang nakabukas sa bintana. Wala ring ibang pintuan. Kanya-kanya sa paglabas para maghanap. Dumiretso si Sander sa bakanting lote kung saan iniwanan na nakapastol ang mga hayop. Sa daan pa lang nakasalubong ang nagwawala na mga kambing. Pagdating sa unahan tanaw ang anak. Nakayuko. Nginangat-ngat ang laman ng hayop. Dali-daling lumapit pero paglingon, siya naman ang inatake. Hindi na may kakaila ang bata. Nagbago ang muka. Agresibo. Mabangis. Walang makikita sa muka kung hindi ang kagustuang makapatay. Sumigaw ng sumigaw si Sander. Tama na narinig ng asawa at kapatid. Maging ang mga ito ay hindi nakakilos. Matapos ang pagpigil sa mga atake, naitulak palayo ang bata. Sa puntong ito umangil. Tumakbo sa dilim. Sila na naiwan. Walang nakaisip na humabol. Tulala ang lahat. Hindi lubos maisip ang kinahinatnan ng bata. Pagdating ng tahanan, wala ni isa ang nakaimik. Hanggang sa binasag ni Sander ang katahimikan. Nakita niyo na. Kung noon pa man naniwala kayo sa akin, hindi tayo aabot sa ganito. Wala na si Joy. Halimaw na siya. Ang asawa na si Neri, kapatid na si Jumil at ang iba pa ay hindi nakapagsalita. Tinigil na rin ni Sander ang panunumbat. Sa halip hinanap ang mga hula. Hindi na umasa kay Mang Romeo dahil nakakulong sa mental. Ang punto ngayon, yung huling lumapit, ang matandang babae. Nahirapan dahil hindi kilala ang pangalan.
Sa pagtatanong itsura at kasuotan lamang ang inilarawan. Sa kabutihang palad may nakapagturo, kaso maigpit ang babala. Kuya, si Aling Rosa hindi makausap ng matino. Matapos ang ilang dekada bilang manghuhula, medyo naapektuhan ng pag-iisip Sa kubo mag-isang nakatira. Ako nagsisilbing tagate ng pagkain at inumin. Kaanak kasi ng nanay ko kaya nagmamalasakit na lang din. Ano po bang sadya niyo sa kanya? Isa rin po ba kayo sa malas na binasa niya ng kapalaran? Kung ito po ang pag-uusapan, sa palagay ko, titinuyan. Sa kwento nito, ilang tao ang humantong sa kamatayan matapos magkatotoo ang hula ni Aling Losa. Iilan na rin ang nagtungo sa tahanan nito para manumbat. Minsan pang tinawag na mangkukulam na ginagamit ang panguhula bilang paraan ng pambibiktima. Sa ngayon hindi na ito bumalik sa pwesto sa bayan dahil pinagdidiskitahan ng mga tao. Sa kubo, nakita ni Sander ang matanda. Nakarap sa dingding, nagsasalita mag-isa. Ang binabanggit nito ay mga tao na may kinalaman sa kanyang hula. Hanggang sa sinabi na ang pangalan ng kanyang anak. Dito na naging alisto si Sander. Ang sabi nito, nagsimula na ang pambibiktima ng bata, kasalukuyang naghasik. Inilarawan nito ang lugar na kinaroroonan. Ito na rin mismo ang nagrekomenda kung sinong albularyo ang lalapitan. Pinasama si RJ para matunton ang tahanan. Kuya, yung albularyo na yan, ang tingero din yan saka pumapatay ng aswang. May kapatid yan na manghuhula. Balita ako dinala sa mental kasi nasiraan ng bait Kung makakausap mo, sabihin mo kaagad ko noong pakay. Ayaw kasi ni Mang Julio ang paligoy-ligoy Pagpasok sabihin mo aswang anak mo. Alam niya na ang susunod na gagawin. Sinunod ang payo ng binata. Pinagtapat kaagad ang sadya sa harapan ng albularyo. Kasalukuyan itong naghihimay ng mga dahon. Nahinto nang marinig ang pakay. Tumitig ito. Sinuri ang pagkatao ni Sander na parabang sa pamamagitan nun, inalam ang buong kaganapan. Nagulat siya nang mahulaan ang eksaktong pangyayari mula sa umpisa hanggang sa mga oras na ito. Ako nang bahala sa bata at sa Yumanggaw. Lilinawin ko lang din na hindi ako sigurado kung mabubuhay ang bata pagkatapos ng gagawin ko. Kapag akong kumilos, kamatayan na nga abuti ng sinuman. Handa ka na bang magpaalam sa anak mo? Natahimik si Sander. Kahit halimaw ang bata hindi may tatanggi ang pagmamahal dito. Kinumbinse ang antingero na maghanap ng ibang paraan. Nakiusap na dakpin ng bata. Pagalingin mula sa pagkaaswang. Kaso nga lang, hindi ito gumagamot ng yanggaw. Para sa matanda, patayan kung patayan. Wala ring nagawa ang pag-alok ng pera o ari-arian. Hindi magbabago ang desisyon ng matanda. Dahil dito, hindi muna nakipagkasundo. Nagtanong kay RJ kung meron pang kakilala maliban kay Mang Julio. Meron naman, kaso nasa malayong probinsya at hindi sigurado kung tutulong dahil masyadong abala sa ibang bagay. Sa pag-aalala sa sitwasyon ng anak, hindi na kaya pang mag-intay ng ilang araw. Bumalik sa tahanan ni Mang Julio. Wala sa sariling pumayag. Ngumiti ang matanda. Pinangakong gagawin ang lahat mailigpit lang ang bata. Umuwi siya dala ang balitang iyon. Inasa ng galit ng pamilya. Kinalaban siya ng lahat sa padalos-dalos na desisyon. Pinunta ng tahanan ni Mang Julio subalit wala ng tao. Nagpaiwan si Sander. Sakto namang dumating si RJ. Dinala siya ng binata sa kabilang sitio kung saan naroroon ang anak. Uhaw na uhaw. Gutom na gutom. Inubos ang nakapastol na mga hayop. Hindi pa nakontento.
nagtungo sa bahay-bahay para maghanap ng mabibiktima. Nagmamadali sa pagsunod si Sander pero pinigilan ng binata. Kuya, dinala kita dito para malaman mo ang nangyayari. Hindi para mangialam ka. Sa tingin mo ba kikilalanin ka ng anak mo? Hindi na tao yan. Aswang yan. Lahat ng makikita susunggaban kakainin. At kapag nangyari yun, hindi ka bubuhayin. Antayin natin si Mang Julio. Hindi mapakali si Sander. Inabot ng madaling araw kakaantay sa antingero pero hindi ito dumating. Hindi na mahagilap ang bata. Naginala na ang mga tao sa kaganapan lalo na sa mga hayop. Nagsimula na rin ang usap-usapan na inaswang muli ang lugar. Kung ano-ano ang sinabi tungkol sa limaw, bagay na ikinagalit ni Sander. Mabuti na lamang nariyan si RJ para umalalay. Paulit-ulit na pinaalalahanan. Dahil wala si Mang Julio, umuwi na lamang si Sander. Naabutan ang pamilya na nagplano na hindi siya kasama. Nagutos ang mga ito sa antingero para huliin ang bata. Hindi siya nakapalag dahil sa puntong ito. Wala nang nakikinig kahit anong paliwanag na nakipagkasundo na kay Mang Julio. Kinagabihan, nauna ang grupo sa pagbalita. Nasipat si Joy sa kabilang bayan. Kasalukuyan pang tinutugis. Habang nakikipag-usap ang tao, napansin ni Sander na hindi kapanipaniwala ang sinasabi. Pilit siningit ang tungkol sa bayad. Ang asawa naman ay walang ano-ano na nagbigay kagad. Pagkaalis ay sinundan. Nakumpirmang pineperahan lamang. Nagtungo sa tubaan at walang tigil na uminom. Sakto namang kilala ng tendero. Aniya, ang suot na anting-anting ay peke at hindi totoong mga antingero. Sa galit ni Sander binugbog isa-isa. Umuwi ng tahanan at kinausap ang asawa. Ako na, Neri. Ako nang bahalang umayos sa problemang ito. Tignan mo, yung tinawag yung antingero, peke naman. Magtiwala ka sa akin. Iuwi ko si Joy. At anong iuuwi mo, bangkay ng anak natin? Di ba yan ang sabi ng antingero? Magagawa mong patayin ang sarili mong anak? Kayo, sa tingin nyo ba papayag ako kung may iba pang paraan? Anak ko ang pinag-uusapan dito. Kaya wag nyo akong tratuhin na madali lang sa akin ang lahat. May tiwala ako kay Mang Julio. Makikiusap ako muli na wag patayin si Joy. Hanapan ko ng paraan. Iuwi kong buhay ang anak ko. Wag na kayong gumawa ng hakbang. Pinapalala niyo ang sitwasyon. Ako na ang bahala. Bumalik sa tahanan ni Mang Julio. Naabutan itong nagsasagawa ng ritual. Nakahanda na rin ang mga gamit. Habang pinapasadahan ng tingin, unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Sander. Sa mga kagamitan pa lang, masasabi ng kamatayan ang magiging resulta. Wala pa akong ginagawa pero parang pinagsukluban ka na ng langit. Huwag kang umiyak. Hindi pa oras para lumuha. Nakita ko ang anak mo. Sa itsura niya marami na siyang biktima. Alam mo ba na kapag nakakain ng laman at dugo ng tao ang nayanggaw, maaaring hindi na ito magamot. Ngayon alam mo na kung ano ang aasahan sa kasunduan natin. Nag-iwas ng tingin si Sander nang tumitig si Mang Julio. Lantad na sa harapan nito kung ano ang kakalabasan ng lahat. Gayunpaman sinubukang kumbinsihin na wag patayin ng bata. Walang sagot ang antingero. Lumabas ito dala ang mga gamit. Habang nag-aantay hindi makatulog, iniisip pa rin ang mga posibilidad. Nagsusumamo sa may kapal na maging ligtas ang anak. Ang asawa at mga kapatid ay nagro-rosaryo. Lahat nakiusap sa Diyos. Sa kalangitan, napukaw ang atensyon ni Sander sa kalampag mula sa labas. Pagkasilip natanaw ang bata, pasuray-suray na naglakad palapit. Nagmamadali sa paglapit.
Kinarga papasok dahil sa kalagayan. Walang malay, punit ang damit, madungis, nangangamoy, puno ng dugo ang katawan. Sandaling nawala sa isip ang tungkol sa pagiging aswang dahil nag-aalala ang lahat sa kasalukuyang kaganapan. Sa mga mata nila, isa lamang itong bata na inabot ng gulo sa daan. Hindi rin naunawaan ni Sander kung bakit maging siya ay nakalimot. Aligaga sa pagpunas ng dumi at dugo sa katawan ng bata. Ang asawa ay nagpalit ng damit. Ang mga kapatid, sina Jumil at Harold, lahat ay ginawa upang makatulong sa kanila. Nang may masmasa ng bata ay iyak ng iyak. Pinaliwanag ang sinapit sa labas. May lumapit na grupo at bigla siyang sinaktan. Pinagsabihan ng kung ano-ano. Pilit pang itinaboy kahit nagtatanong lang ng daan pauwi. Sa kwento ng bata, nakumbinsi ang lahat. Kanya-kanya sa paglabas ng salubin. Sinisisi ang grupo sa sinapit nito. Sa oras ng pagtulog magkatabi si Neri at ang bata. Si Sander naman ay pumesto sa sala. Nalimpungatan ng makarinig ng ingay sa kwarto. Pagkasilip ng lambot sa nakita, nangisay ang asawa habang kinagat ng bata sa liig. Nang malagutan, bumaling ang bata kay Sander. Hinarang kagad ang mga braso para pigilan ang atake. Sumakto naman na nagising sina Jumil. Dali-daling hinampas ng tubo hanggang sa nakawala. Tumakas ang bata. Sino yan? Halimaw yun ah. Paano? Neri? Neri? Napasigaw si Jumil nang makita ang kalagayan ni Neri. Si Harold naman ay bumunot ng itak. Sinubukang sundan ng halimaw. Si Sander sa kabilang banda, tila tinakasan ng espiritu. Blanko ang isipan. Sa gabing ito, sinumpa ni Sander ang sariling anak. Nagsugbit ng patalim at saka hinanap. Kaso imbis na ito ang matagpuan, nakasalubong si RJ. Inutusan ni Mang Julio na papuntahin sa tahanan. Napag-usapan ang tungkol sa yanggaw. Kinumpirma ni Mang Julio na isang matanda at lalaki ang nasa likod nito. Walang ibang sumagi sa isip ko hindi si Aling Floresca at Gael. Nang ilarawan ang itsura nakilala ni RJ. Ayon sa binata, ito rin ang tinugis ng kakilala maraming taon na ang nakalipas dahil sa kaso ng pagyanggaw. Ang problema hindi mahuli. Biglang maglalaho sa lugar. Hindi mag-iiwan ng anumang bakas. Hindi ko pa ginalaw ang anak mo dahil naisip kong unahin ang yumanggaw. Ngunit mahirap silang matuntun kaya babalingan ko ang bata. Wala nang atrasan. Diretso na ako sa plano. Patayan kung patayan. Manong, baka pwede mong dalin muna sa akin ang bata. Ito lang po ang pakiusap ko. Hindi ako mangangako. Hindi ko alam kung anong papasok sa isipan ko kapag nakaharap ko ang anak mo. Tignan natin. Sabay nagtungo sa tahanan ang dalawa. Pagdating doon naabutan ang kaguluhan. Si Harold ang kasalukuyang inaatake ng aswang. Hindi nakakilo si Sander dahil ang sumusugod ay walang iba kung hindi ang anak. Kinakagat nito ang muka. Saka lang tinigilan ng mapansin ang presensya ni Mang Julio. Sa likod ng bahay dumaan, biglang naglaho. Sinaklolohan si Harold, kaso hindi mamukaan dahil sa laki ng kagat. Dali-daling tinakbo sa kalapit na bahay para sa dagdag tulong. Dinala din ito sa paggamutan. Naabutan doon si Jumil, nakakalabas lang ng gusali. Hindi makapaniwala sa nalaman. Sander, ano to? Nasa morgue pa ang asawa mo. Tapos si Harold naman. Ano bang nangyayari? Huwag mo nang itanong dahil alam mo na kung ano nagaganap. Ikaw na muna ang bahala dito sa ospital. Hahanapin ko si Joy.
Jumil, tayo na lang ang natira. Patay na si Neri. Nag-aagaw buhay si Harold. Ikaw ang magpasya. Bubuhayin ba natin si Joy o hindi? Natahimik ang kapatid. Baka sa mukha nito ang halo-halong emosyon. Hindi na nag-antay pa ng sagot. Nagmamadali sa pag-uwi si Sander. Nilibot ang taniman. Sinuri ang bawat sulok. Maging ang kamalig na tambakan ng mais at palay. Maaamoy sa hangin ang samyu ng aswang. Hindi nagtagal lumitaw si Mang Julio. Maging ito ay hirap hagilapin ng bata. Huwag mong ilalayo sa iyo ang bagay na to. At sa oras na lumapit ang bata, isaboy mo ang langis. Gawin ang lahat upang maitali ito sa kamay niya. Pwede rin sa ibang parte ng katawan basta kumapit. Nag-abot ng langis at lubid si Mang Julio. Nang marinig ang kalusko sa likod bahay, alisto ang lahat. Magkabilang direksyon ang tinahak. Pag-ikot na bungaran ang bata. Nasaan yung tao? Duguan at humahagulgol. Diretso ang tingin kay Sander. Tawag ng tawag. Dahan-dahan pa itong humahakbang palapit, pero nagbigay ng babala si Mang Julio. Sa kabilang banda, mahirap para kay Sander makipaglaban sa emosyon. May parteng nagsasabing yakapin ang bata dahil sa itsura nito. Takot na para bang walang alam sa nangyayari. Si Mang Julio naman panay pukaw ng pansin. Hindi nagtagal umatake ang tengero, kaso biglang nag-anyong aswang si Joy. Walang pagdadalawang isip na sumugod. Tumilapon ang antengero. Masyadong mabilis ang galaw ng aswang. Mahirap sabayan. Nabitawan ang langis, patalim at lubid. Pilit pinipigilan ang mga kukong walang tigil sa pagkalmot. Sa ganong sitwasyon, panay sigaw ang matanda kay Sander. Inutusang isaboy ang hawak nitong langis, pero nilamon ng takot at awa para sa bata. Mabuti na lamang nagawa ng paraan ni Mang Julio. Nang maabot ang patalim, kagad itong sinaksak. Sinundan ng pagsaboy ng langis at paglapat ng orasyon. Kagad nagwala ang bata. Takot na takot habang nakabaluktot. Bagya pang umusok ang balat sa epekto ng langis. At dahil wala sa wisyo si Sander, si Mang Julio na lang din ang mag-isang nagtrabaho. Nang may masmasan, nakita ang anak na nakatali sa higaan. Walang malay. Si Mang Julio naman ay nagsimula ng magritual. Bumaling ng pansin nang magising na siya. Lilinawin ko lang. Pumili ka. Pupuksain ang bata o bubuhayin? Siyempre ho, bubuhayin. May paraan po ba para mabuhay ang anak ko? Meron naman talagang paraan. Kaya nga kita tinatanong para magkalinawan. Gusto ko ng katahimikan kapag sinimula ng ritual. Ano man ang makita mo, ano man ang gagawin ko, o magiging reaksyon ng anak mo, wag na wag kang mangingialam. Kung ayaw mong lumipat sa'yo ang sumpa ng aswang. At dahil walang malay ang bata, si Mang Julio ang bumuka ng bibig nito para ipainom ang langis. Sinundan nito ng mahabang ritual. Sa patuloy na pagsambit, unti-unting naglabas ang reaksyon ng katawan ng bata. Pabigla-bigla kong gumalaw, na para bang inaangat ang sarili. Nagmulat ang bata at sumigaw ng sumigaw. Naging malikot. Nais makawala. Muli itong pinainom ng langis. Lumala ang pagsigaw. Halos mabati ang buto dahil sa kakulitan. Huminto sandali si Mang Julio. Tinignan ng bata. Pagkuway naglabas ang patalim sabay lapag sa harapan. Bumalik ito sa pag-usal. Nag-utos na ilawa ang sumpa subalit itinikom ng bata ang bibig. Naging malupit ang antengero. Hinampas ng lubid pero nagmamatigas pa rin. Nang mga sumunod na sandali, nakawala ang isang kamay na kagad dumapo sa mukha ni Mang Julio. Tumigas ang reaksyon ng matanda. Walang pagdadalawang isip na gumante ng sampal.
Sinampal ng sinampal hanggang sa mawalan ng malay. Sa puntong ito dinampot ang patalim. Hiniwa ang tagiliran gamit lamang ang mga daliri. Hinugot sa loob ang maliit na bato. Dali-dali itong binalot ng papel na sinulatan ng dasal sabay babad ng langis. Kagad ginamot ang sugat at maayos na binendahan. Bumaling ang matanda kay Sander. Mas malala sana ang gagawin ko sa kanya. Isasabay sana sa libing ng asawa mo ang batang ito. Pero magdiwang ka para sa bata. Ligtas na siya. Wala sa sariling napayakap si Sander Santingero. Paulit-ulit na nagtanong. Ilang beses nilinaw para makasigurado. Gayon pa man nawala ang ngiti nang maalala ang ginawa nito sa sariling ina at sa tiyuhin. Walang gana na naupo sa tabi nito. Nakaligtas ka nga sa pagiging aswang, pero 2 buhay ang sinira mo. Nanay mo pa. At yung tiyuhin mo, hindi ko alam kung buhay pa ba. Sa dinabi-nabi ng tao sa mundo, bakit kailangan pamilya pa natin ang patayin mo? Maraming posibilidad sa mundong ito, iho. Posible na mas malala pa rito ang dinanas ng iba. Hindi lang natin alam. Walang makakapagsabi. Sa kabila ng lahat, magpasalamat ka na lang dahil buhay ang bata. Ipagdasal na lang natin ang asawa at kapatid mo. Gabayan nawa ang kaluluwa saan man sila mapadpad. Iiwanan kita ng mga gagawin. Hindi na ako magtatagal. Pinasulat na lamang ni Sander dahil hindi pa handang tumanggap ng ano ang isipan. Okupado sa kaganapan. Wala nang pag-asa na mahanap si Aling Floresca at Gael. Ipinagdasal na lamang sa Diyos ang mga ito. Si Mang Romeo naman na unang humula ay hindi na naabutan sa pasilidad. Tuluyang tinakasan ng bait. Kinitil ang sariling buhay. Pagdalaw kay Aling Rosa, hindi na rin makausap. Dito na lamang na magkapatid ang dalawa. Parehong manghuhula. Habang nakaburol ang katawan ng asawa, ikinulong ni Sander ang anak sa kwarto. Salitan ang pagbabantay nila Jumil para masiguradong wala itong gagawin. Gumaling na sa Yanggaw, pero ang maigpit na babala ni Mang Julio, mas mainam wag munang palabasin. Tuloy-tuloy pa ang gamutan sa pamamagitan ng pag-inom ng langis. Hanggang sa nailibing ang asawa, ilang buwan bago hinayaang lumapit sa tao ang bata. Maging si Harold na himalang nakaligtas sa kamatayan, lumipat ng bahay. Hindi kayang humarap sa pamangkin dahil malinaw pa sa alaala ang nangyari. Nakiusap naman si Sander na wag ipagsabi ang nalalaman upang maiwasan ang gulo. Ang bata sa kabilang banda, wala itong ideya sa kaganapan. May pagkakataon na sinadyang banggitin. Wala itong reaksyon. Walang maalala. Magmula sa araw na yon hanggang sa nagkaedad ang bata, patuloy pa rin sa pagbabantay si Sander. Kung magpapaalam itong lalabas ay sasamahan. Kahit noong nakapagtrabaho, hatid sundo para lang makasigurado. Umalalay naman si Jumil kaya naging madali ang lahat. Para sa bata, na walang kaalam-alam kung ano ang dahilan ng maigpit na pagbabantay. Inisip na lamang na mahal siya ng ama at tiyuhin. Sa ganong paraan na lang din, pinaniwala ni Sander at Jumil. Masalimuot ang karanasan para sa kanilang pamilya. Hindi pinaniwalaan si Sander sa simula. Naumantong sa kamatayan ng mga mahal sa buhay. At ang pinakamasakit pa, sa tuwing nakikita ang mukha ni Joy, naaalala ang karumal-dumal na kaganapan. Biktima lang din kung titignan si Joy, pero hindi maiwasang maramdaman ang pait at sakit sa tuwing makikita ang kanyang itsura. Ang payo ni Sander para sa mga nakikinig na kabayan, huwag baliwalain ang mga babala ng mga tao sa paligid. Walang mawawala kung mag-iingat. Walang mawawala kung susubukang makinig. Dahil ang simpleng pakikinig, maaaring magligtas
sa kamatayan na dulot ng aswang.